Good morning! Gumawa lang ulit ako ng isa pang appetizer. Mahilig din ako sa pipino pero mas madalas sinasawsaw ko lang siya sa asukal. Na-try ko na din yung suka na may paminta. Okay din naman ang lasa. Subukan ko daw yung ganitong recipe dahil itsura pa lang mukhang masarap na. So ayan, ginawa ko na siya. Itsura pa lang talagang magugustuhan na. 2 pipino lang ang ginamit ko. Yung balat niya, hindi ko naman tinanggal lahat para magandang tingnan. So ayan, hiniwa ko lang siya ng medyo maninipis. Depende na sa inyo kung anong hiwa ang gusto ninyo. Hinati ko na lang siya sa gitna kasi medyo malaki yung pipino. Pwede rin naman hindi alisan ng balat ang pipino. Linisan lang nating mabuti at ibabad sa tubig na may asin ng ilang minuto. Para siguradong malinis yung kakainin natin. So ayan, after ko siya mahiwa, inilagay ko lang siya sa isang malaking lagayan. Naggadgad lang din ako ng luya, medyo maliit lang ito. At pagkatapos, isang butil na bawang. Umamit lang ako ng garlic crusher para mas mabilis. Pwede rin naman gadgarin or tadtarin lang ng pinong-pino. Sa isang lagayan, maglalagay lang ako ng 1/4 cup na suka. Kung meron naman kayong rice vinegar, much better. Maglalagay lang din ako ng isang kutsarang soy sauce. So hindi nagagamit ng asin dahil maalat na itong toyo. Maglalagay rin ako ng isang kutsarang sesame oil at pagkatapos asukal. So sa asukal, depende na sa inyong panlasa kung anong gusto niyo. Ihahalo ko na rin ang bawang at saka ang luya. Haluin lang nating mabuti hanggang sa matunaw ang asukal. Syempre, wag din natin kalimutan tikman kung okay na sa ating panlasa. Dahil ang gusto ko medyo manamis-namis kaya nagdagdag pa ako ng asukal. Pagkatapos ko siya halu-haluin, ngayon naman na ilalagay ko na siya sa hiniwa kong mga pipino. So ayan, ibuhos ko lang siya at pagkatapos naglagay din ako ng chili flakes. Pwede rin naman kahit fresh na sili. Pero kung ayaw nyo naman ng may anghang, pwede namang hindi na siya lagyan. So ayan, maglagay na rin tayo ng sesame seeds. Dagdag flavor din yan para mas masarap. Ibinusa ko muna yan ng ilang minuto at tapos nung medyo light brown na siya, hinango ko dahil na. Nailagay na natin ang lahat ng ingredients. So ngayon naman, hahaluin natin hanggang mag-combine na lahat. Pagkatapos ko siya haluin, inilipat ko lang siya sa isang lagayan. Nagtira lang ako ng sesame seeds para meron lang ako ilagay sa ibabaw. Meron din siyang spring onion pero optional lang din naman yan. So depende na sa inyo kung gusto nyo rin maglagay. So ayan, ganyan lang kasimple ang paggawa ng cucumber salad. At dahil okay na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.